Iginit po ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi matitinag ang Pilipinas sa gitna ng anyay banta sa dignidad at respeto sa sarili ng mga Pilipino. Isinulong din ng Pangulo ang nuclear energy, gayon din ang itatayong AI hub sa Tarlac na pinupuna ng ilang grupo. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. Matapang ang mga huling salita ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Binigyan siya ng standing ovation sa kanyang tinuran. Hindi tinukoy ng Pangulo ang pinatutungkulan niya, pero binanggit ang anyay banta sa dignidad at respeto sa sarili ng mga Pilipino. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Kasunod niyan, iginiit ng Pangulo na patuloy na isusulong ng gobyerno ang 2016 Arbitral Award na nagpatibay sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Patuloy anyang gagamitin ang anumang mapayapa at legal na paraan laban sa mga magtatangkang sirain ang tagumpay na ito. We give honor to our armed forces, the Coast Guard, even our fisherfolk, who all continue to patrol and ply our seas in the face of great risk. To them, we owe collective gratitude and appreciation, for it is they who give life to the letter and spirit of the Arbitral Award. Bago yan, itinampok ng Pangulo ang maayos na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa na magandaan niya ang bunga sa ekonomiya. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoque mushrooms. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our fellow Filipinos. Isa sa ipinagmalaki ng Pangulo ang pakikibahagi sa Pax Silica Initiative na pinangungunahan ng Amerika. The Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Pero patuloy ang pagpuna ng iba't ibang grupo saan nila'y hindi binabanggit na magiging epekto ng proyektong ito at maaaring idulot na pinsala sa mga lupain, kalikasan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ibinida rin ng Pangulo ang anyay malakas na network sa nagkakaisang ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the joint stockpiling of energy assets in the region has been ratified. Nabanggit din ang kauna-unahang spaceport na itatayo sa Cagayan. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. Sa sektor ng edukasyon, sabi ng Pangulo, patuloy ang pagpapalakas sa senior high school curriculum. Patunay anya ang tumataas na kalidad ng kolehiyo sa bansa. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. Lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo.
Ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Sa mga mas batang mag-aaral, mabisang suporta, sabi ng Pangulo, ang nagpapatuloy na school-based feeding program. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.2 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Higit pa sa maayos na edukasyon na nawagan ng Pangulo sa pagpapaigting ng proteksyon sa mga bata. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies, and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa mga magulang at kaanak ng mga mag-aaral na nasawi sa karahasan. Kabilang dito ang mga biktima ng pamamaril sa isang high school sa Tacloban City. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Binigyang diin ng Pangulo na ang pagtutulungan ng pamahalaan, law enforcement, komunidad at Department of Education para sa seguridad ng mga paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Pinuri ng Pangulo ang kadakilaan ng mga guro at ibinida ang binuksang mahigit 30,000 posisyon para sa kanila. Pinangako ko nung nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at school head sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms. Ipinunto rin ang mga hakbang para palakasin ang supply ng kuryente sa bansa, gaya ng mga hydrogen power plant at pagsusulong ng nuclear energy. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. Titiyakin natin ito ay ligtas. 4 of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants. Nanawagan din si Pangulong Marcos na amyendahan ang National Building Code para tiyaking handa ang mga gusali sa sakuna at Ecological Solid Waste Management Act. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, binigyang diin din ng Pangulo ang pagkakapit-bisik sa gitna ng anyay mga banta sa seguridad sa loob at labas ng bansa. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Ako si Tina Panganiban Perez, ang iyong saksi.